Itong bagay na nasa harapan ko ngayon ay ang EcoFlow River 3 Plus. Isang portable power station na pwede sa ating pagmumotor, sa trabaho o kaya sa emergencies. Now ang tanong, goods kaya ito? At babagay kaya ito sa pangangailangan mo? Well, yan yung sasagutin natin sa video na to. Aminin man natin o hindi, halos lahat ng aspeto sa buhay natin ngayon nangangailangan ng kuryente. Mga ilaw natin, cellphone, tablet, computer sa likod ko, electric fan, mga appliances, kahit nga motor natin merong battery. Now dito papasok ang silbi ng isang EcoFlow River 3 Plus. Isa itong portable power station or sabihin na natin para madaling maintindihan ng nakararami, isang malaking power bank. Pero syempre, mas marami itong features. So yung sinabi ko kanina na pwede ito sa pagmumotor, ang ibig sabihin ko lang doon is pwede ito sa taong mahilig or trip yung moto camping or moto adventures. At gaya din ng sabi ko, pwede din ito sa trabaho o kaya negosyo kung saan kailangan natin ng reliable o kaya uninterrupted na power source or kuryente. Saka since nasa Pilipinas tayo na madalas binabagyo, dito lang sa amin, dalawa sa pinakamalakas na bagyo sa nakaraang iilang taon, yung Yolanda saka Odette, naranasan namin yun. Ako mismo makapagsasabi na napakalaking bagay ang isang power station sa mga sitwasyong yun. Pero bago ko ipagpatuloy ang video na to, disclaimer lang muna. Itong River 3 Plus ay pinadala sa akin ng EcoFlow para matest at ma-review. Pero wala silang input sa mga sasabihin ko ngayon. Lahat ng maririnig nyo ay base sa naging karanasan ko at obserbasyon ko sa iilang linggo kong paggamit nito. With that, unahin muna natin ang unboxing para malaman nyo yung mga kasamang bagay-bagay kung bibili kayo nito. Of course, una na syempre dyan yung mismong River 3 Plus unit. Ito. Tapos meron tayong quick start guide, warranty, saka safety instructions. Meron din tayong dalawang AC charging cable na magagamit natin kung i-charge natin to sa ating wall outlet. Tapos ito naman yung car charging cable. And lastly, itong USB-B to USB-A data communication cable na magagamit natin kung magsisilbing UPS ito sa ating computer. Anyway, bukod dito sa River 3 Plus, meron din silang pinilalang 45 watt solar panel. Ito, na sa pagkakaalam ko lang, for a limited time, libre siya kung bibili kayo nito. Now, ibabahagi ko yung detalye mamaya. Anyway, ito naman yung mga bagay-bagay na kasama dito sa 45 watt solar panel. At gaya ng nauna, meron din tayong quick start guide, warranty, saka safety instructions. Tapos, meron tayong 4 na carabiner ito na pwede nating ilagay dito sa mga butas ng ating solar panel kasi pwede natin itong isabit. Saka lastly, itong charging cable niya na DC to XT60. With that out of the way, pag-usapan na natin yung specs at features ng bawat isa, especially yung mga nagustuhan ko sa kanila. Gaya ng sabi ko earlier, isa siyang power station or sabihin na nating malaking power bank. Pero unlike sa isang typical power bank, dito pwede tayong magsaksak ng mga appliances natin. Bali, ang battery capacity nito ay 286 watt-hours. Na ang ibig sabihin lang, kung meron tayong isasaksak dito na kukonsumo ng 286 watts, kaya niyang supplyan ng kuryente hanggang 1 oras. Now, kung mapapansin natin sa box niya, merong nakalagay na 600 watts rated output. Bali, yan naman yung total na kayang ibigay na power dito sa kanyang AC outlet. So, huwag kayong malito kasi yung ibig sabihin lang yan, yung rated power ng inverter niya, 600 watts. So, in practice, pwede tayong magsaksak ng mga appliances na medyo malakas yung demand sa kuryente dito sa outlet niya. Up to 600 watts. In total. Speaking of outlet, meron itong 3, isa dito sa harap, tapos 2 dito sa likod. Tapos pagdating naman sa DC output, meron tayong 2 12 watts na USB-A, isang USB-C power delivery capable na hanggang 100 watts. Saka itong cigarette lighter port niya na 12 volts 10 amps. Tapos itong strip na nasa baba, ito yung ilaw niya. Ito yung switch niya. Bale, meron itong 3 modes. Una is low, tapos high, tapos SOS or flashing. Ayan. Now, itong pinakagitnang switch, ito yung main power button niya. Tapos, itong nasa kanan, ito yung DC on and off switch. Yung sa kaliwa naman, yung AC on and off switch. Now, emphasize ko lang na itong USB port niya, hindi mo na kailangang i-switch on itong DC output niya. So, kahit saksak mo na lang directly yung mga gadgets mo, kusang gagana na yan. Bale, dito sa cigarette lighter port ka lang gagamit itong switch. Now, dako naman tayo dito sa display niya. Bale, itong numero na nasa kanan na side, ito yung input. Makikita natin dito yung wattage kung kasalukuyan nating sina-charge itong EcoFlow River 3 Plus. Sa kabilang side naman yung output. Bale, yun yung wattage naman na kinukonsumo ng ating sinasaksak dito. Tapos kung mapapansin nyo dito sa right upper part, meron siyang icon ng Wi-Fi o kaya Bluetooth.
Kasi pwede natin siyang i-connect sa ating mga cellphone gamit ang EcoFlow app. Dito sa pinakagitna sa upper part, meron tayong numerong nakikita dito. Ito yung runtime. Bali dito natin makikita kung ilang oras tatagal itong battery niya kung kasalukuyang ginagamit natin siya. Or kung nagcha-charge tayo, dito rin natin makikita kung ilang oras bago siya mapuno. So napaka-convenient niya kasi hindi ko na kailangan pang manghula. Kung baka kung meron pa akong gagawin, pwede ko na lang siyang iwanan, babalikan ko na lang kung kailan siya mapupuno. Saka ganun din, pag meron akong sinasaksak na appliances dito, alam ko kung kailan siya mauubos itong battery niya. Now, itong pinakamalaking numero naman na nasa gitna, ito yung battery percentage niya. Tapos itong nasa likod niya naman, bukod sa nasabi ko kanina na meron siyang dalawang AC outlet, meron din siyang nakatago dito. Meron tayong 3 ports dyan. Bale, itong nasa pinakakanan ko, ito yung AC input port. Isasaksak natin to dito kung i-charge natin siya sa ating AC outlet. Itong nasa gitna naman, ito yung solar or car input port. As the name suggests, magagamit mo siya kung i-charge mo itong unit na to gamit ang solar panel o kaya kotse. Tapos itong nasa kaliwa naman, ito yung USB-B communication port. Yung cable na pinakita ko kanina, ito yung gagamitin natin pang saksak dito patungo sa ating computer. Bale, ito yung communication port na magsasabi sa ating computer na mag-shutdown once merong brownout or blackout. Now, kung mapapansin naman natin, magkabilaan yung vent niya. Pero itong part lang to yung merong fan. And so far, yung fan niya napakatahimik. Unlike sa ibang power station ko na malayo pa lang ako, rinig na rinig ko na. By the way, maganda ang overall build quality nito. Kahit sabihin na natin, gawa siya sa plastic pero napaka-premium niyang hawakan. Ganun din itong solar panel niya, hindi mo murahin hawakan. Solid na solid yung build quality. Pero yung pinakaunang mapapansin mo talaga dito sa dalawang to, yung napakaliit or compact size nila. Saka napakagaan lang. Ito, around 4.7 kilograms lang siya. Ito naman, 1.4 kilograms lang. At sa liit ng dalawang to, kasya sila sa U-Box ng aking Honda ADV. Actually, kahit typical na backpack natin, magkakasya tong dalawang to. So in other words, kung lalabas kayo, mag-outing, kasama yung pamilya, mga kaibigan, madali mo lang tong mabibitbit. Isa pang nagustuhan ko dito, yung sinabi ko kanina na 600 watts yung output niya. So yung mga typical appliances namin sa bahay, kayang-kaya niyang paganahin. Yung mga usual, kagaya ng ilaw, computer, TV, electric fan, pag-charge ng aking cellphone, mga batteries ng aking camera, pwedeng-pwede siya. Actually, kahit lumampas ng 600 watts, ang startup surge ng appliance na sinaksak mo dito, kakayanin pa rin itong Rever 3 Plus. Kasi meron itong X-Boost technology hanggang 1200 watts or 1200 watts. So in other words, kaya niyang supplyan hanggang 1200 watts ng iilang segundo yung mga appliances natin na medyo demanding sa kuryente. Isang bagay pa na nagustuhan ko dito, yung display niya. Bukod kasi sa specific yung battery percentage niya, nakikita rin natin yung battery runtime. Yung sinabi ko kanina na hindi ko na kailangan pang manghula kung ilang oras or ilang minuto magtatagal yung battery niya. Now, so far, sa ilang linggong paggamit ko nito, ito yung runtime ng mga common na mga appliances na ginagamit namin dito. Sa electric fan na gamit ko dito, 5.4 hours. Itong ilaw ko naman or yung key light ko na gamit, around 7.8 hours. Yung wifi namin, around 22 hours. Yung computer ko naman sa likod, 2.5 hours. Tapos yung smart TV namin sa labas, 8.2 hours. Tapos yung speaker ko naman, 19.2 hours. Anyway, kung bitin ka sa 286 watt-hours na battery capacity nito, pwede mo siyang dagdagan ng extra battery module. Yung feature na yan, usually nakikita lang natin sa malalaking mga power station. Pero ito, pwedeng-pwede din siya. Meron siyang connection port ito. Bali dito sa connection port na to, may ilalagay natin yung extra battery. Pwedeng EB300 o kaya EB600. Speaking of battery, ang gamit nitong EcoFlow Rever 3 Plus ay lithium iron phosphate or LFP na kayang umabot ng 3,000 charging cycles or around 10 years bago bumaba yung capacity niya to 80%. In other words, kahit araw-araw mo siyang i-charge, aabot siya ng 10 years. Tapos during that time, around 80% na lang yung capacity niya. So magagamit mo pa rin siya. So meaning, pang matagalan siya. Actually, hindi lang pang matagalan, kundi pang mabilisan na rin. I mean, isa din sa talagang na-appreciate ko ditong feature ay yung fast charging capability niya. Napupuno ko siya gamit ang AC outlet sa loob lamang ng 1 oras. So hindi ko na kailangan pang mag-antay ng matagal. And sa kaidagdag ko na rin, meron siyang pass-through charging capability. So kahit naka-charge siya,
pwede kang magsaksak ng mga cellphone mo or magcha-charge ka rin ng ibang gadget mo, pwede yun. Anyway, pwede rin natin siyang i-charge gamit ang generator. Or kung meron naman kayong sasakyan, nasa biyahe kayo, pwede nyo rin siyang i-charge gamit yung cigarette port ng inyong mga sasakyan. Mapupuno mo siya sa ganong setup ng around 3.3 hours. Tapos yung pinakahuling option natin sa pagcha-charge, syempre, yung gagamit tayo ng solar panel. So, pwede natin itong mapuno gamit itong solar panel na to. Kung maganda yung araw, yung sikat ng araw, around 6.3 hours. Medyo matagal siya relative sa ibang option natin sa charging. Pero kung iisipin natin yung araw, eco-friendly, libre, tapos magagamit natin during emergencies, well, I can't really complain. Tapos ito, napakaliit pa. Siyempre, pwede nating madala to kahit saan. By the way, itong solar panel na to, IP68 rated. Ibig sabihin lang dyan, pwede siyang mabasa sa ulan. Unlike sa ibang solar panel na portable din, na hindi pwedeng mabasa sa ulan, ito pwede. Isa pang magandang feature ng solar panel nito na nagustuhan ko, meron siyang USB Type-C. So pwede natin itong gamitin sa pagcha-charge ng ating mga gadgets katulad ng cellphone, gamit lamang ang USB port. At since na-mention ko yung cellphone, gaya ng sabi ko kanina, napaka-convenient din na meron tayong EcoFlow app na pwedeng magamit para makita yung impormasyon patungkol dito sa River 3 Plus natin. O kaya ma-adjust yung mga iilang settings. Katulad halimbawa ng charging speed, pwede nating ma-adjust yan. Or kaya charging limit, pwede rin nating ma-adjust. Actually, kahit wala tayo sa bahay, pwede natin siyang makita or makontrol gamit ang internet as long as connected siya sa ating Wi-Fi. Bilang isang content creator na madalas gumagamit ng computer sa pag-i-edit, napakalaking bagay din na pwede ko siyang magamit as UPS. So currently, ang UPS ng aking computer ngayon ay itong EcoFlow River 3 Plus. So mapapansin nyo, meron siyang input kasi charging siya. At the same time, meron din siyang output kasi yun nga, ito yung nagpa-power ng aking computer. So simulate natin na mawawalan siya ng power kung wari nagka-brownout out. So tingnan natin kung ano yung mangyayari. Yan. Nawala na siya ng input. Mapapansin nyo, tingnan nyo to. Nawalan siya ng input. Pero meron pa siyang output. Ayan. Ito output niya. So ito yung nagsisilbing power ng aking computer ngayon. So yan yung mangyayari in case man magka-brownout out. So in the event na merong brownout, meron pa tayong oras o kaya minuto para ma-turn off natin or ma-shutdown natin properly ang ating mga computer para maiwasang masira ang hardware or makurap yung ating mga files. Now, napakalaking bagay niyan para sa akin kasi naranasan ko na dati na nawalan or nakurap yung mga files kong ine-edit. Saka idagdag ko na rin na nasira yung isang UPS ko. So, ito yung pinalit ko. Now, in terms of price, during the time of this recording, around 18,000 pesos to. Pero ang kagandahan nito ngayon, gaya ng sabi ko kanina, meron silang promo, yung 6/6 campaign nila. Bale, itong solar panel, yun nga, yung sinabi ko kanina, libre mo siyang makukuha kung bibili kayo nitong River 3 Plus. Saka meron ka pang 5% discount kung gagamitin mo yung link at code na nasa description ng video na to. Anyway, with all that being said, kung mahilig ka sa moto camping or camping in general, moto adventures, van life, o kaya kailangan mo ng reliable source ng kuryente, mapatrabaho man yan, negosyo, o kaya emergency, you might want to consider itong EcoFlow River 3 Plus. Portable, maganda yung build quality, fast charging capable, expandable, at may solar charging option ka pa.